Magandang araw sa iyo. Inihanda mo para sa atin ngayon ang isang napakadetalyadong theological text at sisirin natin ang isa sa mga pinakaluma at siguro pinakamabigat na kwento sa lahat, ang rebelyon sa langit. Ang sentro ng istoryang ito, isang nilalang na nagngangalang Helel na siguro mas pamilyar sa atin bilang Lucifer. Tama ka. At ang misyon natin ngayon ay himayin etong material na to para maintindihan natin hindi lang kung paano siya nagrebelde, kundi mas mahalaga kung bakit. Yun nga, yung bakit. Ano ba talaga yung motibo sa likod ng lahat? At ano yung mga espesipikong taktika na ginamit niya para kalabanin ang Diyos? Okay, umpisahan na natin. Oo. At ang ganda ng material na to kasi ipinapakita nito na hindi lang ito, alam mo yon, simpleng agawan ng kapangyarihan o trono, mas malalim pa. Ito ay isang atake sa mismong karakter, sa pagkatao at sa paraan ng pamamahala ng Diyos. Titingnan natin ngayon kung sino ba siya bago ang lahat. Ano yung lohika sa likod ng mga akusasyon niya at yung mga simbolismo na nagpapakita kung gaano kalaki yung pinakawalan niya. Sige, simulan natin sa simula. Bago pa man siya naging Satanas, sino ba muna itong si Helel? Ayon dito sa ating pinag-aralan, ang pangalan niyang Helel sa Hebro ay galing sa salitang halal, na ang ibig sabihin ay nagninining o pumupuri. Oo, at dyan din mismo nang galing ang salitang hallelujah na ang ibig sabihin, di ba, purihin ng Diyos. Kaya isipin mo yung kabalingtunaan. Ang pangalan niya mismo ay nangangahulugang papuri, pero yun ang tinalikuran niya. Sa Latin, isinalin ito bilang Lucifer, na ang literal na kahulugan ay light bearer, tagapagdala ng liwanag. Siya dapat ang standard bearer ng liwanag ng Diyos at hindi lang pangalan niyan, no? Inilalarawan siya dito hango sa aklat ni Ezekiel bilang ganap na tatak. Perfect seal? Oo, perfect seal. Puno raw ng karunungan, perpekto sa kagandahan. At may titulo siyang pinahirang kerubin na tumatakip. Teka, ano ba ibig sabihin nung tumatakip o covering cherub? Parang bodyguard ba siya ng trono? Magandang tanong yan, kasi hindi lang siya basta bodyguard. Ang pagiging covering cherub ay nagpapahiwatig ng pinakamalapit na posisyon sa trono. Iniisip ng mga scholar na yung mga pakpak niya ay nakalilim sa mismong trono ng Diyos. Ah, okay. Simbolo ito ng proteksyon, hindi laban sa panlabas na away kundi sa pagpapanatili ng kabanalan ng presensya ng Diyos, siya ang guardian of the sacred. Grabe, ganun siya kahalaga. Oo, sobra. So, nasa inner circle talaga siya. At dito sa text, binabanggit na siya ay nasa Eden, ang hardin ng Diyos, at banal na bundok ng Diyos. Sinasabi dito na hindi raw ito yung Eden na kinalalagyan ni Adan at Eva, kundi isang paglalarawan sa mismong tahanan ng Diyos sa langit. At napapalibutan pa raw siya ng siyam na uri ng mahalagang bato. Diyos kapareho kasi sila ng mga hiyas na nasa baluti ng dibdib, yung breastplate ng high priest ng Israel sa lumang tipan. Ah, oo, yun sa high priest. Ang pagkakaiba lang, yung sa high priest ay may 12 bato, isa para sa bawat tribo ng Israel. Si Halel, siyam lang. Siyam lang. So may kulang na 3. May kulang. Bakit? May ibig sabihin ba yun? Meron. At malaki. Hold that thought, babalikan natin yan mamaya dahil isa yan sa mga susi para maintindihan kung ano yung nawala sa kanya o marahil kung anong hindi kailanman na naging kanya sa simula pa lang. Okay, sige. Pero bukod sa pagiging gwardya at sa mga palamuti niya, may isa pa siyang napakahalagang papel. Sinasabi dito na nang siya'y likain, inihanda na para sa kanya ang mga tambol at plauta. Siya ang worship leader ng langit. So, kung pagsasama-samahin natin, siya ang tagapagtanggol ng trono, ang pinakamalapit sa Diyos, ang music director ng buong kalangitan at posibleng kumikilos bilang hari, pare at propeta sa mga kapwa niyang anghel. Nasa kanya na nga ang lahat. Kung ganon, saan nagkamali? Paano ang isang nilalang na ganito kataas at kaganda ay bumagsak ng ganito kalagim? Dito napapasok yung sinasabi nating atake sa karakter ng Diyos. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin ng Diyos sa puwersa, ang ginawa niya ay isang information warfare. Information warfare. Inatake niya ang mismong pundasyon ng gobyerno ng Diyos na ayon sa material na ito ay ang kautusan ng pag-ibig. Paano niya yung ginawa?
May 4 na baitang ang kanyang lohika na napakatalino pero puno ng lason. Una, ideklara niyang ang kautusan ng Diyos ay imposible. Imposible? Paano imposible? Yung utos na mahalin ng Diyos ng buong puso at mahalin ng kapwa gaya ng sarili, hindi raw kayang sundin ng sinumang nilikha. Masyadong mataas, masyadong mahirap. Okay. So ang unang hakbang ay gawing di makatarungan ng patakaran. Parang hindi to fair, yun ang sinasabi niya. Eksakto. At kapag naitanim na niya yung ideyang yan, ano ang susunod na lohikal na konklusyon? Pangalawa, kung imposible ang utos, ibig sabihin sinungaling ang Diyos sa pagsasabi na kaya itong sundin. Ah! Bigla, ang Diyos na makatotohanan ay nagiging manluloko sa isip nila. At mula sa pagiging sinungaling, Dumiretso siya sa pangatlo. Ang Diyos ay mapang-api. mapang-api. Oo, ang kautusan daw ay hindi para sa ikabubuti ng mga nilikha, kundi isang kasangkapan lang para kontrolin sila, para supilin ang kanilang kalayaan. Isang set of arbitrary rules mula sa isang malupit na diktador. Grabe yung pag-escalate from impossible to liar to oppressor. May kasunod pa ba yan? Meron, at ito ang pinakamatindi sa lahat. Ang pang-4 na akusasyon. Ang Diyos ay isang mamamatay tao. Mamamatay tao. Ang argumento niya, kung paparusahan ng Diyos ng kamatayan ang isang nilalang dahil sa paglabag sa isang utos na sa simula pa lang ay imposible namang sundin, Wow! E di para na ring nilikha ng Diyos ang mga nilalang para lang patayin sa huli? eksakto, yun na yun. So hindi pala ito simpleng agawan ng trono. Mas malalim pa pala. Inatake niya yung mismong definition ng Diyos. Kung masisira niya yung tiwala ng lahat sa kabutihan ng Diyos, the throne would be His by default. Ang talino, pero nakakatakot. At dyan mo makikita yung sinasabi sa bagong tipan, no? Na siya ang ama ng kasinungalingan at mamamatay tao mula pa sa simula. Yung mismong mga akusasyon niya sa Diyos, yun pala ang naging pagkatao niya. This raises an important question. Paano niya naibenta ang ganitong klaseng kasinungalingan sa ibang mga anghel? Dito na niya ginamit yung mga kaloob sa kanya. Yung pambihirang karunungan niya, ginamit niya para baluktutin ang katotohanan. Yung maningning niyang kagandahan, ginamit niya para maging kapani-panimala. Kasi yung lang ang nakikita nila. Sabi nga dito sa material, hindi nakikita ng mga nilika ang puso ng isa't isa. Ang nakikita lang nila ay yung panlabas. At dahil ang panlabas ni Hillel ay perpekto, marami ang naniwala. Kanina, binanggit mo yung ganap na tatak o perfect seal. Ano ba talagang ibig sabihin yan? Parang hindi lang yan simpleng stamp, di ba? Ibig sabihin ba nito, siya mismo yung walking representation ng authority ng Diyos? Ganyan na nga. Isipin mo ang isang hari nung unang panahon na may signet ring. Kapag itinatak niya yung singsing niya sa isang dokumento, ang dokumentong lon ay nagkakaroon ng bigat at otoridad ng buong kaharian. Okay, gets. Si Hillel, bilang ganap na tatak, ay parang siya ang pinagkatiwalaan ng singsing na yan. Siya ang nagdadala at nagpapatupad ng salita at kalooban ng Diyos sa buong kalangitan. So when he rebelled, he didn't just quit his job. He threw away the king's seal itself. Tinalikuran niya yung mismong otoridad na nagbigay sa kanya ng posisyon. At ang fascinating dito, ayon sa ating material, ay hindi nawala ang konsepto ng tatak. Ipinasa ito. Ipinasa. Oo, sinasabi sa bagong tipan na ang ama ay naglagay ng kanyang tatak sa anak, kay Jesus, at sa pamamagitan ni Jesus, ang banal na espiritu na inilalarawan din mismo bilang tatak ay ibinibigay sa mga mananampalataya. Ah, so yung mission. Pinasa sa mga tao. Samantalang si Satanas naman, naglalagay ng sarili niyang marka o tanda, isang peking bersyon ng tatak na tinalikuran niya. Itong idea ng pagpasa o transfer, parang may koneksyon sa sinabi mo kanina about the missing gems. Sabi mo, may kulang sa kanya from the start. Let's unpack that now. Ano yung tatlong nawawala at ano ang sinisimbolo nito? Sige, dito sa source may dalawang teorya pero mag-focus tayo sa isa ng mas malinaw ang sinasabi.
Kung ang pag-aayos ng mga bato sa breastplate ay base sa ayos ng kampo ng mga tribo sa disyerto, ang tatlong nawawalang bato ay kumakatawan kina Ephraim, Manasseh at Benjamin. Ephraim, Manasseh, and Benjamin. Bakit sila? Anong meron sa kanila? Dahil silang tatlo ay mga apo ni Rachel, ang pinakamamahal na asawa ni Jacob. Ah, okay. Oo, nilikha siyang perpekto at makapangyarihan. Pero yung aspeto ng relasyon na nakaugat sa pag-ibig na walang kondisyon, yung klase ng pag-ibig na para sa isang panganay na anak, ay hindi niya taglay. May kulang sa kanyang pundasyon mula pa sa simula. So what does this all mean? Kung babalikan natin, ang pinakamalaking tanong dito ay, bakit? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Kung alam niyang may potensyal para sa ganitong rebellion, bakit pa niya binigyan si Hillel ng ganito kalaking kapangyarihan at kalayaan? Dito pumapasok ang konsepto ng malayang kalooban o free will, pero may kasama itong isang prinsipyo na binibigyan diin ng material. Habang lumalaki ang kapangyarihan, katalinuhan at kagandahan ng isang nilalang, lalong nagiging critical kung paano niya ito gagamitin. Si Hillel ang nasa tuktok. Nasa kanya ang pinakamalaking kapasidad na magmahal, kaya nasa kanya rin ang pinakamalaking responsibilidad. So it's a paradox. The very thing that made him glorious, his freedom and power, was also the mechanism for his potential fall. Tama. At ang pinili niya ay tumingin sa sarili, hindi sa pinagmulan ng lahat ng iyon. Tiningnan niya ang sarili niyang ganda, ang sarili niyang talino, ang sarili niyang kaluwalhati at sinabi niya, akin ito. Ginawa niya ang sarili niyang pamantayan ng tama at mali. Masama, hindi mo na kailangan ng Diyos. Ikaw na ang Diyos ng sarili mong mundo. Yun na nga. Paano to naiiba sa kasalanan ni Adan? Kasi pareho silang bumagsak, parehong sumuway, di ba? Napakagandang tanong yan at tinalakay din yan dito. Ang pagkakaiba ay nasa motibo. Motibo. Ang rebelyon ni Hillel ay planado, kalkulado, at para sa sariling kapakanan. Ito ay isang political coup na nagmula sa inggit at pagmamataas. Si Adan naman, bagamat malinaw na mali ang ginawa niya, ay nagkasala dahil sa isang baluktot na pagtingin sa pag-ibig para kay Eva. Ah, okay. Ayon sa interpretasyon dito, mas pinili niyang makasama si Eva sa kasalanan kaysa maiwang mag-isa sa paraiso. So, one was a coup, the other was a crime of passion, in a way. Pwede mong sabihin yan. Dahil doon, may puwang pa para sa pagsisisi at pagtubos kay Adan. Ang motibo niya, kahit mali, ay hindi purong pagkamakasarili na tulad ng kay Hillel. At dito na natin mabubuo ang lahat. Yung mga tungkulin na binitawan ni Hillel. Yung pagiging hari, pari, propeta. Oo, yung maging hari na nagpoprotekta, pari na namamagitan at propeta na gumagabay sa iba, palapit sa Diyos, lahat ng iyon ay hindi basta nawala. Ito mismo ang mga tungkulin na ipinapasa ngayon sa mga taong tumatanggap sa tatak ng Diyos. Ang misyon na tinalikuran ng pinakamataas na anghel ay ipinagkakatiwala ngayon sa sangkatauhan. Grabe, no? Binigay mo, ay hindi lang ito isang simpleng kwento ng itim at puti, ng mabuti laban sa masama. Ang rebelyon ni Hillel ay isang detalyadong plano, isang psychological at teolohiko na atake sa mismong puso ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. At ang pinakamasakit iisipin, nagmula ito sa isang nilalang na nilikha sana para maging pinakamadakilang salamin ng mga katangiang yon. Tama. At ang kwento niya, ayon sa ating material, ay isang malagim na paalala na ang pinakamalalaking kaloob, kagandahan, talino, kapangyarihan ay nagiging pinakamapanganib kapag nahiwalay sa layunin kung bakit sila ipinagkaloob. Doon nagiging delikado. Doon talaga, kapag mas minahal mo na yung regalo kaysa sa kung sino ang nagbigay sa'yo. At para sa iyo, ito ang isang bagay na pwede mong pag-isipan. Kung ang orihinal na misyon ng pinakamataas na kirubin na ipakita ang pag-ibig at kautusan ng Diyos sa sanlibutan ay hindi tuluyan nawasak, kundi inilipat lamang sa sangkatawahan, ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa tunay na papel at responsibilidad mo sa cosmic na kwentong ito?